Tay, Nay, hanggang kailan tayo hindi matatakot? I stand before you not as a symbol of power, but as a witness to courage of a people who found their voice when silence was demanded. Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong maagang pagdating. Proclamation 1081, Martial is hereby declared throughout the Philippines. Nay, bakit biglang madilim? Natatakot po ako. Tulog ka na lang ulit. Baka may makarinig sa atin. The darkness had begun to spread. Those who spoke were silenced. Those who resisted were taken. Buksan niyo ang pinto! May lalaki ba dito? Sir, wag po! Sir, wag po! Dahan-dahan lang anak, hindi na madali ang lupa. Ang palay lumalago sa tiyaga, hindi siya takot. Pa, ba't sila lagi nandito? Kapag hindi mo pag-aari ang lupang pinagtaniman, kahit anong araw pwede kang palisin. Masakit yan anak, pero yan ang totoo sa ngayon. Hoy Romy, huwag kakalimutan sa amin ang kalahati ha. Baka nakakalimot kayo dahil sa bagong batas-batas na ginagawa ng gobyerno ngayon ha. Pero pang, sabi sa radyo, ang lupa'y para na sa mga magsasaka. Anak, minsan yung batas pang-aliw lang yan sa tenga. Pero ang totoong lupa hawak pa rin ng mayayaman. Disiplina muna! Garapina! Lahat sa bahay! Nay, bakit kailangan matakot? Kasi anak, sa panahon ngayon, pati ang totoo, bawal. Tahimik lang tayo anak. Balang araw, makakahinga rin tayo. Pero Nay, kailan yung araw na yun? Operation Land Transfer, a big help for the farmers in Philippines. Tuwing may bagong batas, palagi na lang tayong umaasa. Pero, nakailang papel na ba ang kanilang pinirmahan? May lupa na ba tayo? Hindi na nila kailangan ng dahilan. Sapat na ang kagustuhan nilang arihin ng lahat. Tay, Nay, hanggang kailan tayo hindi matatakot? Pag utang yung paina natin, kapag bawal na umasa. Magkano po ito? 5 piso po isa. 5 piso? Opo. Grabe, ang mahal! Ang mahal ng mga bilihin ngayon. Piso po isa. Our people learned to survive, but they never forgot what freedom should feel like. Hali muna kayo. Magpahinga muna tayo. Kung palay, covered daw tayo. Pero kung tinanimang tubo o nyug, exempt na. Laro-laro lang nila ang batas. Pinapalayas daw nila yung mga may tenant para gawing wage labor.
Mas mura, mas walang karapatan. Bakit hindi nilang ibinigay sa atin ang lupa? Hindi ba tayo ang nagtanim? Dahil sa bansang to, ang may hawak ng lupa ay siya may hawak ng batas. Mga tamad, kung ayaw niyong sumunod, baka gusto niyong sumama sa mga nawawala. Settle down, settle down. Okay, class. Today we discuss about the new society. Bagong lipunan sa ilalim ni Pangulong Marcos. Sabi nila, tahimik daw ang bansa. Pero bakit parang lahat takot magsalita? Opposition leader Benigno Ninoy Aquino has been assassinated upon arrival at the Manila International Airport. Pinatay nila ang tanging may lakas ng loob na magsalita. Nay, masama po ba magsabi ng totoo? Hindi anak, pero sa panahong ito, ang totoo, binabaril. When truth is killed, silence begins to bleed. Nay, ayoko nang lumaki sa takot. Uy, wag kayong maingay, magsisira yun. Opposition leader Benigno Ninoy Aquino has been assassinated upon arrival at the Manila International Airport. Kung kaya nilang gawin niya ng mga senador, tayo pa kaya mga walang pangalan? Hindi ba't sinabi nila bawal ang magsalita? Bakit ganito pa rin ang nangyayari sa atin? Dahil ang totoo, iho, hindi katahimikan ang gusto nila. Hindi ang pagsuko. Hustisya! Hustisya kay Nino! Ibigay ang hustisya! Alis! 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 We buried him, but his courage awakened the living. Salamat, hindi na ako tatakbo pa atras. Hustisya! Hustisya! Tunay na reforma! Hustisya! Hustisya! Ibigay na! Tunay na reforma! Hustisya! Nay! Huwag tayong umatras, Miguel! Nilakasan nila ang loob nila. Bakit hindi tayo? Pero nay, takot po ako. Ang tunay na tapang anak, hindi yung takot, kundi yung lumalaban kahit nanginginig. Today, I declare a snap election. Let the world see that my mandates remain strong, and let the Filipino people decide who shall lead them into the future. Let us show the world our democracy still works. Kaya pa bang magbago? Kung si Cory ang mananalo, baka. Sana mapalitan ng Pangulo natin. Sabi nila, si Cory ang manalo, baka sa wakas na reforma. Ang tanong, kapag ba sila kung ilang dekada na tayong ninanakawan, isang buto lang ba ang papalit nun? Bakit iba ang pangalan dyan? Ako yan! Ako ang bumoto! Kung wala ka sa listahan, wala kang boto. Boss, trabaho niyo tumulong, hindi ang manakot. Ano bang ikaw mawala sa listahan nito? Tama siya! Karapatan niya bumoto, karapatan natin bumoto! Tama! Salamat sa inyong dalawa. Salamat! Hindi madalas ang tapang ngayon. Hindi dapat nakakahiya ang totoo, hindi ba? Hindi ko alam kung bibilangin nila ng tama. Siguro, hindi. Pero ang mahalaga, nakita nila kung gaano tayo karami ngayon. Hindi na tayo tatagilid. Gulong malato. Lalaban ka ba? Kung para sa bayan, o kahit nanginginig pa. Tuwing noong una,
si Marcos. Nilipat yung boto ko! Dayakan! Hindi na ito tama. Hindi ako papayag na manahin si Colleen. Kung lalaban ng mga tao, lalaban ako. Matagal na akong handa. Alam mo ba, narinig ko sa radyo kumalas na si Henry pati Ramos. Hala, nabasa ko ni Dachario. Sige, mauna na muna ako. Ang nabasa ko sa dyaryo. Ng pangyayari, totoo na. Miguel, ito na yon. Para sa bayan. Mga kababayan, halina kayo. Ito na talaga. Oo, ito na talaga ang araw na hinihintay ng lahat. Balang araw, makakamit din natin ang kalayaan. Months ago, I stood before my people, a widow of a man who chose to fight with birds, in time when silence was demanded. They locked him up in a narrow, airless cell, stripped him naked, humiliated him, and kept him in isolation for 43 days. We were not told where he was, and I thought I had lost him forever. But he survived. Even in prison, he believed in peace, in truth. They charged him with subversion, with rebellion, but he met their guns with faith. He refused to bow to the false court of tyranny. When they could not break his spirit, they starved his body. He fasted for 40 days. His strength faded, but his faith did not. Then we lost him irrevocably, and more painful than ever before. The news came to us in Boston. He had to die so that my country could live again. His death was my country's resurrection, and though the dictator called him a nobody, 2 million Filipinos carried his name to the streets. And so the people rose, armed not with weapons, but with faith, prayer, and courage. They stood at EDSA and claimed the freedom that was theirs. In that moment, the world saw not a revolution of blood, but of belief. Again, as we restore democracy by the ways of democracy, we complete the structure of our freedom. A government that respects the life and liberty of every Filipino. Our journey was not of vengeance, but of faith that no power on earth can silence the voice of the people forever. And so, I stand before you, in the name of truth, in the name of freedom, in the name of my people. Mga magsasaka! May bagong program ang gobyerno! Ang Comprehensive Agrarian Reform Program! Ibig sabihin, maaaring maging sa amin ng lupa? Hindi pa ngayon, pero magsisimula na tayo. Unahin ang mga tunay na nagtatanim. Salamat sa
batas, narinig din kami. Para sa inyo ang batas, ngunit hindi sapat ang batas kung hindi kayo kikilos. Kailangan ipaglaban ng lupa kasama ang komunidad at huwag matakot sa mga banta. Kung hindi natin aakuin ang karapatan natin, sino pa? Sa bawat palay na itatanim natin, isang pangako ang muling binubuo. Hindi lang para sa atin, kundi para sa susunod na henerasyon. Hindi ito madali. Maraming mayayaman ang lumalaban at maraming kumpanyang nagtatago ng lupa. Pero kung hindi kayo susuko, hindi rin kami susuko. Ngunit, kailan namin mararanasan ang pagbabago? Kapag patuloy kayong lumalaban at kapag kasama niyo kami. Nay, lalaban tayo! Laban! Laban! Sinasabi nila ipapasa na daw sa Congress yung batas para sa lupa. Sana, totoo na ngayon. Hindi tulad dati, puro pangako. Hindi na tayo mga taong tahimik lang. We restore democracy, not for the powerful, but for the poor, especially those who have lived their whole lives tilling lands they could never call their own. Magandang tanghali po. Magandang tanghali. Ito po, Mrs. para po sa inyo. Anak! Anak! Pangalan mo, pangalan natin! Tay, para sa'yo to. Para sa lahat ng hindi nakapaghintay. Ngayon, Miguel, sakay na talaga ang lupa. The Filipino is worth dying for. Last lang. Sige daw yung kaya ng pinractice niyo. Romeo di Cruz. Landowner or K-pop star? Kung palay, covered daw tayo. Pero kung tinanim, Justin Bieber. Ito di mo alam kung sundalo o farmer. Miguel! kapag kasama niyo kami. Pero ka na. Action! Bigyan mo ko ng daan. May bagong batas. Action! Kapag hindi na... Dito ka dyan!